Magandang umaga po sa inyong lahat. Itong linggong ito ay tinatawag na Good Shepherd Sunday, linggo ng mabuting pastol o butihing pastol. Tatlong bagay po ang matututunan natin today. Una, ano kaya ang pangalan nitong pastol na ito? Sino po ito? Sa first reading from the Acts of the Apostles, Peter tells us his name. His name is Jesus. Sabi ni Simon Pedro, pag meron pong nagtanong kung sino yung nagpagaling sa may sakit, sabihin po ninyo na in Jesus' name, sa pangalan po ni Jesus. At mahalaga po ito bilang mga Kristiyano to know who is the ultimate model ng simbahan, ang mabuting pastol. Sino yung author? Sino yung source? Mahalaga po ito. Kaya nga po, lahat ng ating ginagawa, misyon, sacrament administration, yung mga devotion sa santos, lahat ito ay ginagawa natin in Jesus' name. Yung direction palagi ay papunta kay Jesus. Siya yung source, papunta rin sa Kanya. Siya yung source. Pangalawa, ano kaya ang good qualities ng isang pastol? Sa gospel, sabi ni Jesus, I am the good shepherd. At narinig po natin yung good qualities. Una, a good shepherd lays down his life for his sheep. Iniaalay niya ang kanyang buhay sa tupa. Magkaiba po yun sa upahan. Kasi yung upahan lang ay umaalis daw pag mayroong trouble. Pero pag ikaw yung may-ari, hindi. Ipagtatanggal ko ang aking tupa. I will lay down my life for the sheep. In other words po, selfless giving. Pag-aalay ng buhay. Hindi po labang self-giving. It's selfless giving. Halimbawa po, pag ang isang magulang ay nagsusumikap na makapag-aral ang mga anak, tanggap ng labada, hatid sa school, luto, sundo sa school. It's a form of selfless giving, pagbibigay ng sarili. Pag ang isang magulang po ay nagsusumikap na madisiplina ang anak, it's a form of selfless giving. Naalala ko po nung ako'y nasa seminaryo pa, high school. One time, kinasal po yung teacher namin. And so, as a class, nagpaalam po kami para mag-attend. Yung kasal po ay 2:00. Tapos yung sabi ng rector, okay, balik kayo ng 5:00 ng hapon, 5 ng hapon. Nung nasa kasal na kami, nung nasa party, sabi namin, extend tayo. Nakabalik kami sa seminary 8:00 ng gabi. Pagdating namin sa pinto, nandun yung rector namin nakatayo. He gathered us and he asked us, ano yung usapan natin? Father, 5 po yung pagbalik. O anong oras na ngayon? 8:00 na po. Sabi niya, binigyan ko kayo ng 1 kilometro. Gusto nyo 10 kilometro. 10 kilometro. Ano po yung naging resulta? Well, yung nangyari po, as a form of punishment, 1 buwan wala po kaming outing. Tapos, kung schedule po ng outing, habang yung iba ay nasa labas, kami po ay nagra-groundwork. We learned our lesson. Yung pagbibigay po ng sarili ay hindi lamang po bigay ng bigay ng bigay. May limit din po. May limit. We call it discipline. Discipline. Disiplina. Sa ating mga magulang, may disiplina. Sa simbahan, may disiplina. Kahit ang Panginoon, binibigyan tayo ng disiplina, 10 Commandments.
Disiplina. Ang punto po is that dapat na magsumikap ang isang mabuting pastol na mapabuti lagi ang tupa. Kahit na mahirap. Kahit na mahirap. Yung pangalawa po na quality ay malalim na pagkilala sa tupa o malalim na ugnayan. Malalim na ugnayan. Malalim na ugnayan sa tupa. Bakit kaya malaga ang malalim na ugnayan? Pag kilala po kasi natin ang tupa, alam natin yung kahinaan niya at yung kanyang strengths. Pag kilala natin ang isang tupa, alam natin kung anong dapat ibigay sa kanya ngayon at ang hindi dapat ngayon. Hindi dapat ibigay. Kailangan na alam natin o kilala natin. Kaya para alam natin kung anong dapat nating gawin para mapabuti ang isang tupa. Sabi ko nga kanina, disiplina is one way. Malalim na pagkilala. Sa gospel, sabi kahit tinig, kilala eh. Yung tinig ng tupa, kilala nung pastol. Malalim na ugnayan. Thirdly, in our own little way, meron po mga tupa na pinagkatiwala sa atin. Kumusta kaya tayo bilang pastol? Kumusta kaya? You and I have this call to be a good shepherd. Most of us mayroong katungkulan. Mapapulis ka man, ma-teacher ka man, traffic enforcer ka man, may tungkulin po tayo na maging mabuting pastol. Maging mabuting pastol. At ngayong araw, pinapaalala po sa atin yung good qualities. Kilalanin ang iyong tupa. Malalim na ugnayan. At pangalawa, ialay ang buhay sa mga tupa. Sabi ng isang pare, he called this shepherd-like service. Shepherd-like service. Ngayon po ay linggo ng mabuting pastol. At bilang mga anak ng Diyos, pinapaalalahanan po tayo na mayroon tayong munting tungkulin sa ating mga tupa. Ialay ang buhay natin at kilalanin ng mabuti ang mga tupa.